Saan ba yung mga kausap ko? Okay? Kindly type kung taga saan po kayo. Okay. Papua, wow, Papua New Guinea, si Sir Ma'am Azel. Meron tayong taga France, Sir Tomas, taga Ilocos, Bukid Ilocos Norte, ang bilis. Katrina, Ma'am Katrina, may taga Japan. Okay, taga Japan, Delin, Bukidnon, Dubai, medyo mabilis Italy, Cavite, Pangasinan, Tuguegarao, Tokyo, Ilocos Norte, Cavite. So, ang dami, iba-ibang area. O, dito naman sa FB Live, may Dubai. Dubai, UAE, Santo Tomas City, Batangas. Shout out dyan sa mga taga Batangas. I'm from Batangas, pero nandito ako ngayon sa Laguna. Okay, may Pangasinan. Antipolo, Abu Dhabi, Malaysia. Wow. Full pack tayo. Kung nagagaling sa iba-ibang lugar, okay? So, since it's already 6:16, we shall now start and I will share my screen to you. Okay, so okay, kita po ba yung screen? Kindly type 1 kung kita yung screen. Please type 1. Yun, kita. Okay, so we will now proceed with the discussion portion. Okay. So Forex trading for beginners. So this will be what we will be learning for today. Ano ba yung Forex? Ways to earn in Forex, types of market analysis, the different terminologies that will be used here in this discussion. Yung like yung spread, yung PIP, yung LAT, ano ba yun? Tapos ano ba yung mga hanggang sa confirmation candle? Tapos ano ba yung market hours? Kailan open yung Forex and high impact news, ano ba to? Ito naman yung fundamental analysis and also the broker and trading platform that we will be using when trading here in Forex. Okay? So but before that, gusto ko muna magpakilala sa inyo ng lubos para kahit paano makilala nyo naman ako kung sino ba itong nagsasalita sa harap nyo. I am Alan Pine and I am a graduate of BS Electronics and Communications Engineering sa St. Louis University, Baguio City. I'm also a graduate of MBA dito naman sa Perpetual Health sa Laguna. I'm also a licensed electronics engineer and right after taking the board exam, nagturo po ako as a college instructor sa isang university dito sa Laguna. So sabi ko sa sarili ko para habang fresh pa yung na-review ko, so might as well ituro ko and in-impart ko kung ano yung mga natutunan ko during my college years. Okay? And also, I'm a former test engineering manager in a multinational company dito doon sa Cavite. And for 21 years, doon po ako nag-work. Maganda naman po benefits doon sa American company. Actually, I'm thankful for the company and I consider that company as the best place to work for kapag nandito ka sa Pilipinas. And maganda rin naman po yung sahod ko doon as a manager. In fact, 6 digits pero nung nitong April 2024 lang po, I decided to quit my job. Bakit? Mamaya ikukwento ko. Okay, so I've been trading in Forex nung nag-work pa po ako doon sa American company na sinasabi ko since 2022. That was during that time it was pandemic. Okay? And sabi ko, narinig ko yun sa isang colleague ko na maganda daw yung Forex. And kumbaga maraming kumbaga nakikita kong kumikita siya, sabi ko, pwede ka palang kumita dito sa Pilipinas, kahit nandito ka lang, pwede ka palang kumita ng dollars. Okay? And dahil doon, naghanap ako ng isang online course para aralin ng Forex. And luckily, ay nakita ko yung isang online course na nag-enroll ako. So I paid, I think that was 8,000 plus pesos in pesos. And natutunan ko naman yung mga basic ng Forex and kung paano mag-trade.
And right after learning the basics of Forex, nag-start na po ako mag-trade. But unfortunately, nasunugan ako. And nag-try ulit ako ng ilang beses, sunog ulit, ilang beses, sunog ulit. Although nagiging profitable naman for some time, pero may time talaga na nasusunugan. So I stopped for a while. Until last February of 2024, nalaman ko si Economy, okay, through Coach Edsel and Coach Lady. During that time, nagka-copy trading na ako sa kanila, and Coach Ginis pati nagka-copy trading ako. And nung nalaman ko yung business side ni Economy na nag-affiliate siya plus yung Forex trading, sabi ko, wow, Forex trading plus affiliate is power. Kasi yun yung passion ko, yung sa Forex trading na talagang matutunan talaga. And magkaroon ng business dito sa Pilipinas na pwede akong kumita pala ng dollars kahit nandito ako sa Pilipinas. Then, nung nag-enroll po ako, naglipak sa work ko during that time. That was Thursday kasi. And second batch po ako. That was February of 2024. Then, right after that, natutunan ko yung kung ano pala yung naging gap ko kasi merong mga nag-mentor dito ng mga coaches and tinuturo nila yung mga risk management na para hindi ka pala masunugan, meron palang tinatawag na risk management na ganito yung lot size, 0.01 lang, tapos hindi ka dapat mag-overtrade. So yung mga discipline na dapat meron ng isang forex trader, so tinuro po nila. And right after then naging profitable na po ako, and after that I became apprentice, tapos naging influencer 500 and influencer 900. Ito po ibig sabihin nito, kapag influencer 900, kumikita ka ng $900 a month on top of your income doon sa or profit doon sa forex trading. And also I'm currently mentoring and coaching other students as well. Tinuturo ko po kung ano yung naituro sa akin dito sa Economy para maging profitable rin yung mga students namin. Okay. So, of course, with the guidance of Coach JC, our very good mentor dito sa LCR Capital. So yun, naging lumaki po yung team namin, yung group namin dito sa LCR Capital. Okay. And also, doon po ako nakadevelop ng isang strategy which is M5 scalping, which is mamaya, by the way, 8 o'clock PM, i-plug ko na rin, meron pong M5 scalping na training ako, separate dito. So yung mga gustong magtuloy mamaya ng 8 PM, please i-check nyo po sa FB page ni Coach Lady, andun po yung details, yun yung Zoom link. Okay? So, back to my story. During that time, nung April 2024, that was yung yung month nung kung kailan ako nag-quit sa job ko. Nag-announce po ang company namin ng cost cutting. And during that time, nung in-announce sa mga leaders muna and managers, kami ang unang nakaalam na magkakaroon ng cost cutting. It was the second wave actually kasi nagkaroon ng first wave noong December. Okay, so sabi ko, ito na hinihintay kong pagkakataon. Ito na matagal ko nang hinihintay na kumbaga opportunity, kasi if it is a cost cutting tapos kumbaga magpapasabay ka doon is tax free na po at saka mas malaki yung multiplier kapag ganun. And right after our meeting with the managers, nagpunta po ako sa director namin, nagpaalam na, sir, baka pwede may sama nyo na ako sa doon sa matatanggal. Kumbaga parang nagpatanggal ako na nagpasama na ako kasi during that time ready na ako. Okay? And luckily, after ilang days, napasama po ako. And naglulungkot ako for ibang kasamaan ko kasi yung iba doon hindi prepared. Pero ako talaga during that time is prepared na dahil meron na akong forex trading at the same time, andito na ako sa Economy. Okay? And yun. And right now, ito yung ito yung website na ginawa ko. You can visit that. And ano ba yung dahilan kung bakit ako nag-transition from employment to forex trading or to digital business of Economy? So ito, with Economy and with forex trading, I have more quality time with my family. Okay? So dati kasi talagang kahit umuwi pa ako sa work, merong
uh, nadadala ko pa rin yung yung work ko dito sa bahay. Okay? Then I have the freedom, kahit saan ko gustong pumunta, pwede akong pumunta. Hindi na ako may stuck sa traffic, hindi ako gigising ng maaga para mag-prepare, tapos I have to endure the traffic going to the work, and pauwi naman sa bahay. Kaya yun, freedom talaga. And I have the opportunity to earn dollars wherever I am. Kasi ito pong Forex, basta for as long as meron kang cellphone and as long as merong data or may internet connection, pwede ka pong mag-trade sa Forex. Okay? And dahil nga rin dun sa passive, dun sa affiliate business nitong economy, yun, pwede rin may chance pa rin kumita ng dollars on top of the Forex trading. Okay? Then, I got a chance to help other people earn dollars as well through trading and through affiliate marketing. Yung nga yung nasabi ko po kanina, naka-develop ako ng isang strategy na kung saan naging profitable. Marami naging profitable na students na nung tinuruan ko sila. Actually, itong nandito po is pang ilang batch na to ng M5 scalping na kinanda ko. Pero ang dami na pong ang dami pong feedback na naririnig ko coming from the different students na naging profitable sila. So, ilan lang po ito, hindi ko na isa-send. Itong may nasunugan ng $3,000 nung nag-start sa Forex. Pero nung nag-attend sa M5 scalping na strategy, yun, nakabawi siya and kumita siya ng $6,000. Okay. And iba-iba pa pong story yan na nandito. Meron rin kwento na dati puro red daw, ibig sabihin puro loss daw yung niya, yung encounter niya nung nagte-trade siya, pero nung nag-attend siya ng M5 scalping, puro blue na, nagiging blue na. So ganun po ka-effective. Okay, so yan pa yung mga ibang feedback from our students. Okay, next. Ito po yung nung nag-start pa lang kami sa economy. Ito yon. Ilan-ilan pa lang kami, tapos ito yung isa sa mga seminar na face-to-face sa Linden Suites. Tapos sa FX Robot Empire headed by Coach Edsel Flores. So dito nakapunta rin po kami kasama sina Mentor Sunny and other coaches. Okay, so ito yung mga iba-ibang coaches ko, si Coach Edsel, si Coach Lady, Coach JC, and Coach Janice. Tapos nung grand launching noong May 25, isa po ako sa napili na maging grand panelist. Okay? Kaya nagsalita po ako sa harap para mag-share kung ano bang experience ko dito with economy. Okay? Then ito, I have a chance to have a picture with Hassan Mahmoud, our President CEO. Okay? And ito si Mentor Sunny na napaka-humble. Isa icon 75 natin dito sa economy. When we say icon 75, he is earning $75,000 per month. And mind you, isa sa na-capture ko kay Coach Sunny is ang industry pala na ginagalawan nitong economy is mas malaki pa sa industry ng movie industry. When we say movie industry, yung mga Hollywood industry na lang naman, international. Mas malaki pa rin daw siya sa gaming industry and mas malaki siya sa music industry. Kaya huwag nyo pong ipagwalang bahala ang business na tong economy. Kasi napakalaking industry. Imagine, kumbaga pwede kang kumita pala na mas malaki pa kaysa sa artista, mas malaki pa kaysa sa celebrity. Kaya if I were you, nandito ka na rin lang, huwag mong palagpasin ang opportunity na to. Okay? Kasi sabi nga nila, opportunity knocks once. Okay. Then ito po si Obits, ang international forex trader natin from Denmark. Noong nagpunta siya dito sa Pilipinas kasi akala nila AI daw si Obits kasi mukhang AI, pero yan ang patunay na hindi po AI or artificial intelligence si Obits. Totoong tao siya. Okay? Next, so we will now proceed with the forex person. Okay, forex is the buying and selling of currencies. When we say currencies, it is a pair of currency. For example, Euro USD. So international currency po to. Euro USD, USD Canadian dollars, so name it. Okay, it is the largest financial market in the world. Mas malaki pa po ang forex kesa sa stocks at saka sa crypto. Okay, and mind you,
every day. So daily, $6.7 trillion ang tinetrade araw-araw. So kung kukurot ka lang doon sa $6.7 trillion na yun, kurot lang. Ang laking bagay na nun. Diba? Next, it is a global market kasi open po to sa halos lahat ng country. Okay? And ang kagandahan nito kahit wala ka dito sa Pilipinas, kung pupunta ka man sa ibang bansa like US, Hong Kong, Singapore, pwede ka pa rin po mag-trade ng Forex. So, bit-bit mo yung cellphone mo, dala-dala mo yung business mo. Pwede mong i-bulsa. Okay? Next, Forex is the most liquid business in the world. When we say liquid, hindi po siya tubig. Okay? When we say liquid, pwede mo siyang i-withdraw anytime. So for example, nag-trade ka ngayon, tapos kumita ka ng $100. Yung kinita mong $100 na yun, pwede mong ma-withdraw in just a span of 3 to 5 minutes. So ganun po siya ka-liquid. Unlike sa stocks, like kasi ako, may stocks kami dati sa company namin and nag-stocks din ako dito sa PSC. Ma-withdraw mo pa po yung within a week kapag dito sa PSC. Okay? While sa naman, yung sa company ko, dati, kasi binibigyan kami ng stocks option and pwede rin kami bumili. After a week po, ma-withdraw yun. So, yun yung kagandahan nitong Forex kasi napaka-liquid. Okay. Forex also operates 24/5. When we say 24/5, 24 hours a day, 5 days a week. Monday to Friday, open si Forex. Sarado lang siya ng Saturday, Sunday. So, magpahinga rin. May pahinga rin. Okay. It is also available on any smart devices. As I said a while ago, ito yung negosyong may ibubulsa mo kasi for as long as meron kang data or internet connection, pwede kang mag-trade sa Forex. Unlike sa mga traditional business na kailangan mo pang may magbabantay na tao, yun, ganun, may kakapital ka, may pwesto ka, so ito, cellphone lang po, pwede na. Okay, next, it is also the one used by our government and central banks, tapos yung mga financial institutions, like yung mga bangko. And fortunately, we as individuals, nabigyan na po tayo ng opportunity na i-take advantage rin yung Forex, yung ginagawa ng mga malalaking companies like yung mga banks. So pwede na natin gawin negosyo yung ginagawa nilang negosyo. Okay? So kaya if I were you, mag-i-stay ako hanggang sa dulo ito para ma-visualize mo talaga kung ano ba yung pwede mo maging future dito sa Forex trading. Okay? And sa economy itself. Next. What is trading? Trading is characteristically associated with buying and selling of stocks, commodities, currencies, bonds, or other financial instruments over a shorter period of time. As Forex is under trading, and we make profits from the short-term movements in prices of this security. So essentially, we are taking advantage of the volatility ng market. When we say volatility, yung pagbago-bago, yung pagtaas, pagbaba, so doon pwede kang pumrofit as a trader. So what is Forex? Forex stands for foreign exchange. It is the exchange of system of different countries in the world, and it is the backbone of world economy. Kaya sa mga balita, di ba hindi nawawala yung news about Forex, and so kung pupunta rin kayo sa mga bangko, yun, hindi rin po nawawala yung yung announcement about doon sa Forex. Ano ba yung mga currency exchange nito. Okay? And ang kagandahan po dito sa Forex, kahit pababa ang market, pwede kang kumita. Kung pataas naman ang market, pwede ka rin kumita. Unlike dun sa stocks na kikita ka lang kapag kunwari pataas, bumili ka sa mababa tapos binenta mo sa mataas, doon ka lang kikita, hintay mo tumaas. Dito sa Forex, pwede ka kumita sa ganon. Pero pwede ka rin kumita kahit pababa. So, pandemic proof po itong Forex. Okay? There are different ways to earn in Forex, and one of which is manual trade, which is ito yung isa sa tinuturo namin sa mga students namin kung paano ba mag-manual trade. Next is copy trade or EA bot trade. Ito, we take advantage of the AI technology. Kumbaga, yung mga artificial intelligence na kahit natutulog ka, kahit busy ka sa trabaho mo, pwede kang kumita through Forex trading by just kumbaga, isa-set up mo sa phone mo yung kinakopy mo. Okay? Next is affiliate marketing. Ito naman yung
ino-offer rin ni economy na for every student na ma-share ko tong kapag na-share ko tong business ni economy nito forex trading, pwede akong kumita ng dollars din, $50 for every affiliate. Okay? Next. Iba-ibang analysis, yung technical analysis, fundamental analysis, and sentimental analysis. Ano ba yun? Yung technical analysis, ito yung the study of price and volume movement. So if you predict mo yung future ng market movement based sa past information, okay? Kaya ginagamit ng mga nagte-technical analysis yung chart, yung mga candlestick na yan, okay? And yung mga technical statistic indicators like yung mga moving averages, RSI or stochastic. Okay? Next is fundamental. Ito naman yung ginagamit na pag-analyze sa mga external factors. Ano ba nangyayari sa isang bansa? Ano ba nangyayari sa social nila, sa economic, sa political, na pwedeng maka-affect sa market supply and demand, like yung mga interest rates, GDP. So yung mga yan, mga CPI. Kaya as forex trader, isa to sa dapat maging aware ka kung ano ba yung mga news. Okay? Mamaya tuturo ko po kung saan po makikita yung mga news na yan. Kasi kumbaga bukod dito sa pag-forex, kailangan mo rin maaral yung mga economic side ng forex. Okay? Next is sentimental. Ito naman yung nag-gauge kung ano ba yung nararamdaman ng mga buyers. Ano ba yung sentiments nila? Sino ba ang may control? Yung buyers ba na nandun naghihintay dun sa baba? Or yung sellers ba na naghihintay dun sa taas? Na tinatawag nating support and resistance. Okay, mamaya i-explain ko po yan. Ang pinaka-basic na analogy po ng forex is money changer. Okay, para mas ma-visualize nyo. For example, pupunta ka ng US and kailangan mo ng syempre dollars kasi hindi mo na pwede magamit yung peso dun sa US. So bibili ka na ngayon ng dollars. So for example, ang palitan ng $1 is 50 pesos. Okay. So you need $200. So bibili ka, so 10,000 pesos. So 200 times 50 is 10,000 pesos. So ngayon, in exchange of 10,000 pesos, meron ka ng $200 with you. So nasa iyo na, no? So after a week, tumaas yung dollars, naging 55 pesos ang palitan. So yung 11,000, yung 10,000 worth of 10,000 mo dati, 11,000 na ngayon. Bakit? Kasi 200 times 55 is 11,000. Kumbaga, para kang kumita ng 1,000 pesos. So, ganun. Dahil doon sa movement ng price, tumaas yung dollars, kaya kumita ka. So, isang specific example lang po yun. Okay. What if the price goes down? Will you still make money kapag bumaba yung dollar? Kindly type 2 kung naniniwala kang pwede ka pa rin kumita kapag bumaba yung dollar. Actually, binigyan ko na kayo kanina ng hint, di ba? Kindly type 2. If naniniwala kang kapag bababa yung dollar, pwede ka pa rin kumita. Okay? Naniniwala si Sir Tomas na pwede pa rin kumita. Okay, si Ma'am Mary Grace, okay, naniniwala. Yes, pwede. Sabi ni Sir Alexander. Okay, so tama naman po kayo. Pwede ka pa rin kumita kahit bumaba yung dollar. Yun naman magse-sell ka. Kumbaga nag-sell ka dito tapos take profit mo dito. So kumbaga kung nahit yung take profit mo, ano pa rin, kita ka pa rin. So yun yung isang specific example na kung paano ka kikita kahit bumaba yung dollar. Okay, dito sa FB 2, mukhang may delay tayo sa FB, no? Ayun, maraming sasabihin to. Very good. Okay. Ito naman po yung mga pairs, currency pairs dito. Meron tayong tinatawag na major pairs, yun yung mga may ka-pair na USD. Yung Euro USD, USD JPY or Japanese Yen, Great British Pound versus US dollar, USD chef or Swiss franc, USD CAD or US dollar versus Canadian dollar, Australian dollar versus US dollar, tapos New Zealand dollar versus US dollar. While yung minor pairs, yun naman yung walang ka-pair na USD like Euro GBP, GBP JPY, GBP chef, GBP Australian dollar, Euro JPY, AUD CAD.
Tapos meron rin tayong tinatawag na exotic pair. Yun yung mga wala dito. Exotic pair ang tawag doon. Okay? So, more of example ng currency pair. Itong Euro-USD. When we say Euro-USD, yung unang, itong tatandaan nyo, yung unang currency dyan, yan yung tinatawag nating base currency. Laging ganyan po. Ito lagi ang base currency, unang currency. While the second currency, yung kapare niya is quote currency. So in this case, yung euro, yung base currency, meaning ito yung basis natin, while yung USD, ito yung quote natin. Kapag sinabi natin buy euro USD, ibig sabihin natin, binibili natin si euro without us knowing na binebenta namin or binebenta naman natin si USD. So binibili si euro, kaya binebenta si USD. Yun yung ibig sabihin ng the trade in forex occurs between two currencies. One is being bought, itong si base currency, and the other is being sold at the same time. What if baliktad naman? Isesell naman natin yung euro USD. So ibig sabihin kapag magsesell naman tayo, ibig sabihin sinesell natin si euro and binabay natin si USD. Okay, let's put it simpler. Mas pasimplehan pa natin. Kapag buy, naniniwala tayo or pumupusta tayo sa euro currency kasi naniniwala tayo mas malakas ang currency nila. Basically, mas malakas yung economy nila as compared sa USD. So, ganun lang po kasimple yun. Kaya, buy tayo sa euro and sell sa USD. So, ang ano natin doon, buy euro USD. Kapag sell naman, naniniwala tayong mas malakas si US, yung currency ni US kaysa sa euro. Okay? Kaya nagsesell naman tayo. Kasi sinesell natin si euro, binabay naman natin si USD. So, isa pang example, boxing. Sabi nila, forex is like a boxing. Bakit nasabing forex is like a boxing? Take for example, Manny Pacquiao. And sino yung kalaban niyang taga-US ni Manny Pacquiao? Sinong kalaban ni Manny Pacquiao na Si Mayweather. Okay? Manny Pacquiao, for example, si euro, yun yung base natin, and si Mayweather, si USD. Yun yung quote natin. Okay? Naniniwala tayo na mananalo si Pacquiao. So ang gagawin natin, magbabay tayo ng euro USD or ng Pacquiao Mayweather. Okay? So kasi naniniwala tayo mananalo si Pacquiao, matatalo si Mayweather. Or the other way around naman, isesell naman natin. Pag sesell naman tayo, sesell natin si Pacquiao. Ibig sabihin nun, kapag nag-sell tayo, naniniwala tayong matatalo si Pacquiao, mananalo si Mayweather. Okay, naniniwala tayong mababa yung currency ni euro, tataas naman si USD. So ganun lang po kasimple. And bakit ko pa rin nasabing forex is like a boxing? Kasi sa boxing po, yung discipline ng isang boxer, dapat you as a trader, kung mag-start ka mag-trade, dapat meron kang discipline ng isang boksingero. Bakit? Kasi yung mga boksingero, bago sumabak yan sa laban, inaaral muna nila yung galaw ng kanilang kalaban. Same with you, as a newbie lalo pa. Bago ka sumabak sa totoong forex trading, aralin mo muna yung basic hanggang advanced ng forex. Okay? Tapos, aralin mo muna kung ano yung mga discipline na kailangan mong matutunan. Si boksingero, inaaral niya muna rin kung ano yung galaw, tapos kumbaga yung discipline nasa kanya, hindi siya kakain ng mga pinagbabawal. Ikaw rin, i-observe mo ano ba yung mga proper discipline, ano ba yung mga risk management na kailangan mo matutunan. Okay. And bago sumabak si boxer sa ring, bago sa laban talaga na actual, nakikipag-sparring po yan sa sparring partner nyo. Yeah. Same with you as a newbie. Pagkatapos mong matutunan lahat ng basics, okay, makikipag-sparring ka naman kay demo account. So magde-demo trading ka muna. Kapag sinabi mong demo trading, ibig sabihin po noon ay hindi mo totoong pera. Kumbaga parang play money lang siya. Dalalaroin mo. Pero makakasabay ka mag-trade sa live na trading ng forex. Ganun kaganda ito. And ang kagandahan dito sa LCR Capital, inilatag na po namin lahat ng program from, kumbaga bago ka mag-grade 1,
to 10, from 1 to 10. Bago ka mag-grade 10, kailangan muna mag-grade 1 ka. Yung step by step na dapat mong matutunan. Dito lang po yan sa LCR Capital kapag nag-join ka. Kaya ikaw as a newbie or hindi ka pa enrolled, matututunan mo. Mag-guide ka ng mabuti na hindi ka mawawala. Ano ba yung kulang ko pa? Kasi meron po kaming program and system na ginawa na step by step. Kaya if I were you, wag mong palagpasin na dito ka sa LCR Capital mag-enroll kung sakali mang nag-decide ka na mag-join sa Forex. Okay, kasi dito lang po sa LCR Capital yan. May system na ganyan. Okay, next. Ito yung example. Ito naman yung yung spread na tinatawag. Ito yung XAU-USD. For example, ito yung currency pair. By the way, yung XAU dito is commodity in terms of metal naman, while ito yung currency. So kasi pwede itong i-pair not only currency but also commodities at saka indices. Okay? When we say spread, it is the difference of the bid and ask price. Okay? So yung bid price, ito yung price that the trader is willing to sell a currency pair at. Kumbaga, ito yung sa sell. Okay? While the ask price is yung sa buy naman. Ito yung price that the trader will buy a currency pair at. Sa pinakamadaling salita, for example, nag-buy ka. So ito nag-buy ka ng ng XAUUSD. Meron siyang bid nasa baba, meron rin siyang ask nasa taas. Ibig sabihin nun, lugi ka na agad kasi itong ask agad yung binay mo. So yung difference niyan is spread. So dahil yan yung binay mo, ang kinita ni yung difference niya ay mapupunta kay broker. So doon kumikita naman si broker sa spread na yun. Same is true with kapag nag-sell ka naman, ito si bid, ito si ask. So nandito ka, tapos mag-sell ka. So lugi ka na agad kasi nandito yung sinel mo naman. So lugi ka na agad. Si broker ang pinakita mo. Okay? Next. Fifth, point in percentage. It is a very small measurement of change in currency pair. So yun yung kumbaga measurement, kumbaga sa ilang kilong karne ang bibili mo. So dito parang ilan yung pip nung currency pair na yon. Ganon ng example nun. For example, itong sandali, hindi ko makita. Itong currency pair, i-minimize ko po, okay lang. Itong currency na USD, Euro USD equals 1.0783. Itong 3 po na to ang tinatawag na pip. Okay? Ito ay 1 pip. Ito namang third decimal place ay 10 pip. At itong second decimal place ay 100 pips. Kaya kung ito ay 1 pip, ibig sabihin po nito ay 3 pips ito. Kung ito ay 10 pip, ibig sabihin nito ay 80 plus 3, so 83 pips. Okay? Kung ito naman po ay 100 pips, ibig sabihin nito ay 700 to plus 83, 783 pips itong tatlong ito. So ganun po yung ibig sabihin nun. Okay? Next, USDJPY naman. Ito yung niya, yung sa pip, yung pagbasa sa USDJPY. Itong second decimal place ay 1 pip. Okay? Ito namang first decimal place ay 10 pip. Okay? While ito naman ay i-disregard natin yung decimal point. And yung number before the decimal point is hundreds. Okay? So kung ito ay itong 2 na to ay 1 pip, ito ay 2 pips. Okay? So kung ito naman po ay 7, ay 10, itong 7 na to, ilang pips naman po ito? Kindly type dyan sa screen nyo. Yan. Kindly type po. Kung ilan to? Itong 7 tsaka 2, ilang pips po to? Kindly type kung ilang pips po to? 11, 72, 72,
Sabi ni Ma'am Maria, 72. Sir Ryan, 72. So how about yung iba? Ano yung ano nyo dito? Ano yung tingin nyo dito? Ilang pips ito? Dito sa FB Live naman. Ilang pips po to? Mag-start dito sa 7 tapos 2. Sabi ni Sir, yes, 70. 70 to naman si Sir Johnson. Sa FB Live. Wala yata nagtatype sa FB Live. Yan, 72 sabi ni Ma'am Rods. Okay. Sir Christopher, 72. Tama. Okay, tama kayo. 72 pips po yan. Ito, 72 pips. Yan, magaling na kayo. Bumasa ng pips. So kung i-disregard naman natin to, ito ay 272 pips. So 272 pips naman itong buong ito. 272 pips. Okay? Dito naman sa XAUUSD, mag-i-start ang counting sa first decimal point, sa first decimal place. Okay? I-disregard mo yung second decimal place. Piped na yung tawag dyan. So, ang first decimal number ay ones. I-disregard mo rin yung point. Tapos, ay sorry, ano yung gumalaw pala yung ano. Tapos, ito namang ano, itong, oops, sorry. Ito namang 1 na yan ay, kasi transfer ko lang po kanina sa amin, dito sa Canva. Ito namang 1, yung first decimal point ay tens. Tapos itong first number before the decimal point ay tens. Tapos yung second number before the decimal point ay hundreds. So ibig sabihin nito ay, ang basa dito ay, kung ito ay ones, ito ay 2 pips. 2 pips yan. Kung ito naman ay tens, itong 1 na to, ang basa dito ay 12 pips. Okay? While ito naman ano, itong 3 na to, kung ito ay 3, ilan naman po kung hundreds to? Ilan naman po itong number na to kung hundreds itong mag-start sa 3? Kindly type dyan kung ilan po to para alam ko kung nakakasunod kayo. So mag-start dito sa 3. Kung hundreds to, ilan to? Sa Zoom? Wala pa nagtatype. Ilang pips po to? Mag-start sa 3? Ayun, nauna yung sa ano ngayon, sa FB Live. Sabi ni Sir Daniel, 312. Si Ma'am Kimberly, 312, tama. Okay, Malisa, 312, okay. Tama po, 312 pips, yan. So, ibig sabihin yan, 312 pips. So, now na alam mo yung pips, mamaya titingnan na natin kung paano ba mag-check kung ilang pips ba yung ano, yung kailangan mo para sa mga risk-reward ratio, ganyan. Next, lot. Ito naman lot ay unit measuring transaction amount. Magkano ba yung ano mo, kumbaga gaano yung unit basically. When you place orders on your trading platform, orders are placed in sizes. Okay? Yung size na bibilhin mo or bebenta mo. So dito po yan makikita kapag meron kang MetaTrader 5. Dito, like for example, itong 0.01. Ang ano ba iba-iba yung types ng lots? Meron tayong tinatawag na standard lot, yung volume niyan ay $1 or $10 per pip. Mini lot, yung volume niyan ay 0.10 or $1 per pip. Tapos yung micro lot or 0.01 na $0.1 per pip. Saka nano lot na 0.001 yung volume or $0.01 per pip. So ang tatandaan nyo lang po dito as a newbie or as a beginner dito tayo sa micro lot. So for example, naka-standard ka na no, account, tapos bibili ka ng 0.01 na lote, lot ng isang currency pair. Ibig sabihin nun, kapag kunwari, nag-20 pips ka, so 20 pips times 0.1, ibig sabihin nun, meron kang 2 pips na profit kung take TP man yan. Kung loss naman, kung 20 pips, so loss yun. So yun yung, kumbaga parang pinaka-conversion, computation. Okay? Next, take profit and stop loss. Yung take profit, it is an order that closes your trade once it reaches a certain point of profit. While stop loss is an order that you place in order to
sell a security when it reaches a particular price as stop loss. Ito yung pinaka-security natin naman para hindi ka tuluyang masunugan. So yung take profit, yun yung kita mo. Yung stop loss, yun yung lugi mo kapag na-hit yun. Okay? So, risk-reward ratio, it is used by traders to manage their capital and risk of loss. Yung risk-reward ratio helps assess para malaman mo kung ano ba yung expected return mo. At saka naman ano yung risk of a given trade. For ang computation po ng risk-reward ratio is equal to take profit over stop loss. Kapag risk-reward ratio is greater than 1, okay daw yun. Okay. Sabi nila, Forex is like a gambling. Tama naman, Forex is a gambling, like a gambling kung hindi mo ito inaral. Okay, pero kung inaral mo, and alam mo yung risk-reward ratio mo na dapat is greater than 1, okay ka pa rin yan. For example, yung risk-reward ratio mo, for every $1, for every $1 na matalo mo, pero pwede ka pala lang kumita ng $3. Or in terms of pip, for every 1 pip na talo mo, mas stop loss mo, pero ang panalo mo naman ay 3 pips. So mas malaki yung chance na panalo mo, or yung mas malaki yung panalo mo na amount kaysa sa talo mo na amount. Okay? Yun lang ibig sabihin ng leverage. It's the use of borrowed money to invest. Ito yung papahiram ka ni broker, kunwari yung 500 capital mo, may pwedeng gamitin yung multiplier na 1,000 kung 1:1,000 yung gamit mong leverage. Ibig sabihin nun, pwede maging 500,000 yung buying or selling power mo. Okay? So yung 28,000 mo na pera dati pala, pwede ka makapag-buy or sell ng Forex na worth 28 million pesos. Okay. Pero leverage, warning leverage is a double-edged sword. It can multiply your profit. Pwede namang palakin yung profit by trading positions, but it can also magnify losses kasi mas madali kang ma-margin call kapag malaki yung leverage mo. Margin call, ibig sabihin nun yung malapit ka na masunog. Ganon yung ibig sabihin. Kaya please take also note of this warning. Okay? Next, 3 types of chart. Meron tayong line chart, meron tayong bar chart, tsaka candlestick. So most likely, ito, bihira nang gamitin ito. So madalas na ginagamit natin nito ay candlestick. Ano ba yung candlestick na yan? Yan yung representation sa specific time frame. Yung kada kandila na yan, for example, every 5 minutes, yan yung representation ng kandila. So more of this. For example, each candle represents each candle represents 1 unit of the chosen time frame. Okay, yun yung sinabi ko kanina. M1, M5, kapag sinabi mo time frame, yan yung minute 1, every 1 minute, isang kandila yan. M5, every 5 minutes, isang kandila. M15, 15 minutes. M30, 30 minutes. H1, hour, 1 hour. H4, 4 hours. D1, 1 day, tapos week, tsaka month. So ito ang explanation niya. So for example, ito yung bullish, tapos ito naman bearish na candlestick. It represents ito ay body ng candle, while ito ay yung mga wicks, yung PC ng kandila. Okay? Ito yung higher wick, lower wick. For example, 6:58 na ngayon, yung oras natin ngayon, 6:58. Kaninang 6:55, for example, sa XAUUSD, nasa M5 time frame tayo, every 5 minutes. For example, nag-open dito nung 6:55 kanina si XAUUSD, open dito. Then ang gagawin niya, maglalaro-laro yung candle dyan. Taas-baba yan, kung titingnan mo. Then 6:57, na-reach niya yung pinaka-lowest ng candle. 6:58, tataas naman yan. 58, then 58, lalaro-laro pa niya, taas-baba. Then 6:59, na-hit niya yung pinaka-mataas naman nung wick. Then 7 o'clock, boom, close yan. So isang kandila ang nabuo sa loob ng 5 minutes. Then, for example, dito naman mag-open. Pwedeng bullish or bearish. Pamaya i-explain ko yung bullish or bearish. So pataas or pababa, yung mabubuo niya kandila. For example, pababa ngayon. Okay? So, mangyayari, 8 o'clock, ay 7 o'clock, mag-open yan. Then 7:01, 7:02, may hit niya yung pinakamataas.
bababa naman siya. O 703, 704, okay? 704 na hit niya yung ito pinaka mataas naman, or 703, 702 kung saan man ano yung pinakamataas. Tapos 705, isang kandila na naman yung nabuo. So hanggang tuloy-tuloy yan, hanggang makabuo siya ng pattern na ganito. Okay? So yun yung ibig sabihin na ito yung candlestick, yung chart na nabubuo niya. So kung 1 hour yan, every 1 hour yung nabubuong kandila. Tapos yung latest na kandila na buo, nandito sa dulo. Okay? So ito ay bullish candlestick kasi pataas, ito ay bearish candlestick kasi pababa. Then ito naman yung tinatawag nating support and resistance. Yung resistance, ito yung pinakamataas na nabuo or na-reach bago siya bumaba. While yung support, yung pinakamababang na-reach bago siya tumaas. So basically, tatalbog-talbog lang yung price mo dito sa support and resistance. Okay? So, ang pinaka basic niyan, yung resistance level indicates where there will be surplus of sellers dito sa resistance kasi nakaabang na yung mga sellers dito. Dito naman tinatawag natin sentimental analysis. While yung sa support naman, nandito naman yung level kung saan naghihintay yung mga buyers kasi nakaabangers dito naman yung mga buyers. Handa na silang bumili. So, yung mga sellers naman nakaabang na rin dito, buyers, sellers, so ganun. Ang pinaka-analogy nitong support and resistance ay bahay. Yung pinaka-floor yun yung support, while yung pinaka-ceiling yun yung resistance. Basically, tatalbog-talbog lang yan. Support, yung graph natin, yung candlestick, yung chart natin dito sa support and resistance. Pero kapag na-break yung yung ceiling, ibig sabihin para ka nagtayo ng second floor. So yung dati mong resistance naging support and gagawa siya ngayon ng bagong resistance. So yun na, nagkaroon ka ng second floor na yung resistance ay naging ceiling naman. Yung dating ceiling na resistance naging support. Okay, so ganun lang po ang ibig sabihin nun. Ang tawag kapag nabutas yung ceiling na yan ay breakout. Okay? Next, ito yung kanina pang sinasabi ko, bullish and bearish yung market trends. When we say bullish, it is a buy position or long. Kaya tinawag siyang bullish dahil ang mga bull ay kapag nakikipag-away susuwag ng sungay nila. Yung bearish naman ay pababa kasi ang mga bear kapag nakikipag-away, nakikipaglaban, nandadamba. Kaya ang tawag natin ay bearish or short or dito naman magse-sell position. Okay, 3 types of market trends, uptrend, downtrend, and ranging. Tapos, ito yung sa uptrend. Okay? Yung uptrend, basically, nagbubuo siya ng higher high, tsaka lower low. Higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. Okay? So basically, pataas yung trend niya. And sabi nila, trend is our friend. Kapag pataas yung trend mo, hindi ka dapat magsesell, magbabay ka dapat. Otherwise, para kang sumasagupa sa alon. Okay? Kapag sasagupa ka sa alon, mahihirapan ka. Ganun rin dito. Kapag magsesell ka during uptrend, mahihirapan ka. Kasi napaka-short ng movement kapag pababa. Okay? Next, downtrend naman. Dito naman sa downtrend, nakikreate siya ng lower high, tsaka lower low. Lower high, lower low, lower high, lower low. And yung mga sellers nag-aabang dito sa lower high. Yung nakalimutan ko dito, yung mga buyers naman nag-aabang dito sa higher low. Okay? Yung pinakamababa dito. Dito naman nag-aabang sila sa pinakamataas para magsesell sila. Okay? Next, ranging. Ito naman yung patalbog-talbog lang sa support and resistance. Yung mga traders, like yung mga scalpers, nag-aabang sila dun sa buy and sell. Sa pinakamababang buy, pinakamataas na sell naman. Okay? So basically, it is changing sideways. Market execution, ito yung tinatawag nating open position at a price. An open position can exist following a buy or sell. Kasi, kunwari, nakita mo na yung market ay pwede ka na pala mag-buy. Pipindutin mo agad yung buy dun sa MetaTrader 5 mo. Or sell, pipindutin mo agad yung sell. So, yun yung tinatawag na market execution at a price. While ito yung example ng market execution. For example, ito by the way is Manara. I-explain mamaya ni Coach Jessa.
Kapag buy yung ano mo, yung trade mo sa dito sa ano, sa forex, ibig sabihin yung target or TP mo ay nasa taas while yung SL or stop loss mo ay nasa baba. Yun lang ibig sabihin nun. So, i-place mo na agad yung buy dyan. While yung sa sell naman, i-place mo agad yung sell. Okay? Yung target or TP mo ay nasa baba naman, kabaliktaran naman, while yung stop loss mo ay nasa taas. Ito naman yung mga pending orders. Yung buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Ito yung para hindi kayo malito. When we say limit, either buy or sell, isipin nyo pala lang po yung L, letter L. Kasi magbabounce back siya dito. For example, ito yung price mo. Hindi ka na, ayaw mo na mapuyat na hihintay mo pumunta sa price na to kasi naniniwala kang pagtalbog niya dito, aakyat siya. Okay, so ang gagawin mo, magbabay limit ka, pending order. So pwede mo nang, kahit nandito pa yung price mo, pwede ka na mag-buy dyan. Buy limit ang gagawin mo. So sa price na to, tapos itp mo dito, tapos stop loss mo dito. Ganun rin naman sa sell limit, letter L pa rin, pabaliktad naman. Okay? Pabaliktad naman kasi nandito yung price mo, tapos nandito yung nandito yung price na gusto mong bilhin kaysa i-sell pala. So kaysa hintayin mo yan, i-sell limit mo na. Tapos naniniwala ka na magbabounce back siya kaya TP mo dito, yung stop loss mo sa taas. So ganun lang po kasimple. Buy stop naman diretso lang yan. Pending order to buy a currency a higher price than the current price. So kumbaga nandito pa lang yung price mo sa baba na yan, hindi mo na hintayin dito. So magseset ka na ng price dito, bibili ka na kapag yung sa level na to, then itp mo dito sa take profit mo dito sa taas and stop loss mo dito. Ganun naman sa sell stop, kabaliktaran, straight pa rin. Pero nandito yung price mo, i-take, kumbaga nandito yung price level na bibilin mo, ay i-sell mo, then TP mo dito, stop loss mo sa taas. So ganun lang po ibig sabihin nun. Ito yung different types of traders. Meron scalper, yung target niya na 5 to 10 pips per trade. Yung trade duration niya in seconds, minutes, or minutes. While yung chart niya ay minute 1 and minute 5. While yung day trader ay 20 to 40 pips yung target niya per trade. While yung trade duration niya ay within the day and yung chart niya ay M15, M30, H1, and H4. Pwede rin po mag-overlap itong scalper at day trader. Yung swing trader naman, yung target pips niya ay 50 to 150 pips per trade. And ang trade duration niya ay week or chart niya ay H1 and H4. While the position trader, 1,000 pips per trade and trade duration na ay weeks, months, or years. While yung chart niya ay day, weeks, and months. Ito ang open yung market ng 24/5. Ito yung overlapping ng London and New York. Dito magalaw. Sa New York time to Dito sa Pilipinas, 8 to 11 yan. While overlapping naman to ng Sydney at saka Tokyo. So magalaw sa mga oras na yan. Volatile yung market. Kaya madaming gustong dyan sa oras na yan mag-trade. Yung high impact news naman, ito yung mga makikita natin sa forexfactory.com. So screenshot nyo na po yan. Okay? So para malaman mo kung may news ba mamayang ngayong gabi, so titingnan mo lang yung Forex Factory, makikita mo na yung mga news dyan. And para malaman mo yung details niya, pwede mong i-open yung kada folder niya, ano ba yung balita na tungkol saan ba yun. And during may news or high impact news, we highly advise or suggest na huwag kayo mag-trade as a newbie. Kasi para kayong lumangoy na hindi niyo pa kayo nag-aaral lumangoy sa napakalalim na dagat. Kasi ang laki ng galaw ng gold, especially yung gold kapag may high impact news. Then ito yung mga trading platform na gagamitin mo. Dito sa economy, you have the liberty to choose kung ano ba yung gusto mong gamiting broker. Access, Light Finance, or XM. But we highly suggest na XS yung gamitin nyo. Dito sa LCR Capital, ito na yung ginagamit namin. Nag-shift na kami to XS kasi mababa yung spread. And ito naman yung MetaTrader 5, Forex, Stocks, and Crypto, yung pwede nyo matrade dyan kapag gagamitin nyo. Sa cellphone nyo, i-ano nyo na yan, i-download nyo para pwede kayo makapag-trade. Doon nyo i-connect yung broker nyo. So I think that's all. So ito yung passage na iwan ko sa inyo. Before I leave, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. That's all for my presentation.
Thank you very much. And disclaimer, forex trading is risky. Trade only the amount money you can afford to lose, and past profit does not guarantee future gains. And warning lang po dito, marami pong scammer dito sa mga groups na to, kaya ingat po kayo, makipag-transact lang kayo sa mga legit na mga coaches dito. Ano naman po namin, sasabihin namin kung sino yung mga legit na mga coaches. And huwag kayong magde-deposit sa kahit kaninong bank account or kung GCash man yan, kahit sinabing sa economy sila ko. Pero hindi, kasi dito sa pangalan nyo dapat kayo mag-deposit sa account nyo na nakapangalan sa inyo. Hindi nakapangalan sa ibang tao. Kaya yun po, concern po kami na hindi kayo ma-scam. Kaya yun. Yun for me for now. And ito pong next na na magiging presenter natin, na ipe-present niya po ang about sa economy and about sa compensation plan nitong si economy. And bago ko i-pass sa inyo, let me have a brief introduction about this next speaker. Yung next speaker po natin ay licensed electronics engineer. Just like me, ano rin po siya, ECE rin po siya. Okay? And also, ITIL V3 certified po siya, licensed financial advisor, and she is working in IT industry for 12 years now. Napakagaling po nito pagdating sa isa sa product ng isa sa flagship product ng nitong economy. Kaya nga tinawag po namin siyang Manara Queen. Kasi siya yung hardcore user nitong Manara. Napaka-profitable niya pagdating sa paggamit nitong Manara. Kaya without further ado, I'll now introduce the next speaker, Coach Jessa Lianes. Coach Jessa, back to you. Hello! Ayun, thank you naman, Coach Alan. Grabe talaga yung mga yan. Lagi nilang tinatawag na Manara Queen. Pero, syempre yan, natutunan ko yan dito sa economy. Thank you, Coach Alan, for that beautiful introduction. So, good evening, everyone. I hope marami pa tayong energy. Huwag kayong bibitiw dito sa ating webinar dahil marami pa akong i-share sa inyo na nakaka-excite. So, yun. Iko-confirm ko lang if naririnig niyo po ako clearly before I start to share my screen. Okay naman po. Ayan. Okay, sige. Okay. So, excited po ba tayong lahat while I'm checking my presentation? Marami naman po tayong natutunan today. Tama ba? Pa-type 1 naman sa maraming natutunan at sa excited na kumita dito sa forex trading. Ayan, okay. Ayan, so ayan. So before we start, so tama si Coach Alan. So before anything else, I'd like to introduce myself. I'm Jessa Lianes. And right now, I'm working as an IT consultant. So yun yung full-time work ko. Meron ba dito mga IT consultant din or electronics engineer? Ayan, so since itong forex trading, ginagawa ko sa as part-time, huwag kayong mag-alala kasi for sure matututunan nyo din to kahit saang industry pa kayo nandyan. Dahil dito sa community natin, nakalatag na, sabi nga ni Coach Alan, nakalatag na lahat ng processes natin. Ayan, so lahat ng coaches natin dito, especially yan, sila Coach JC, yan si Coach Alan, sila yung mga nagli-lead sa atin dito sa community and sila yung tumutulong sa atin para maayos yung processes natin or maging systematized once na nag-join kayo dito sa community. So meron akong 4 topics for tonight na i-share. Why do I start in forex trading? What is forex trading? What is economy? And how to start in economy? Ayan. So, ayun nga, sabi ko sa inyo kanina, I'm working as an IT consultant. So right now, meron akong very competitive salary. So, gaya ni Coach Alan, medyo malaki naman yung sweldo ko ngayon dito sa IT industry. So, nagagawa ko yung magbayad ng bill. So, meron ba tayong mga breadwinners dyan? Pa-type 2 naman sa mga nakaka-relate. So, ako, I'm a single. Single ako ngayon. Wala akong anak, walang dependents. Pero parang pinaka-dependents ko yung sa family ko right now.
since I'm helping them sa pagbabayad ng bills, alam nyo naman, medyo mataas na ang bilihin natin ngayon. And dahil medyo nakaangat-angat tayo ng konti sa buhay. So before, hindi ko masasabi kasi na lumaki ako na well-off kami. Kasi may times talaga noon na na-experience ko yung wala akong baon papasok ng school. So dahil meron akong scholarship ng college, yun yung tumulong sa akin para makapagtapos nga ako sa college. And also, syempre, yung pagsisikap ng parents ko. So very thankful ako sa mga parents ko dahil nga talagang sinaguyod nila kami. So 5 siblings kami in the family and lahat po kaming 4 nakapagtapos po. So may mga degrees po kaming lahat 4 and okay po yung work namin right now. And isa na lang po yung pinagtatapos po namin. So tinutulungan po namin yung bunso po naming kapatid. So sabi ni Sir Thomas, sana all kapatid kita, ma'am. So ayan, maganda na meron tayong kapamilya, di ba, na kumikita ng malaki and also maraming stream of income. So ayan yung gusto ko, kaya nag-start ako dito sa Forex trading. So sabi nga ni Robert Kiyosaki, financial freedom is available to those who learn about it and work for it. So since nalaman ko yung tungkol sa Forex trading, syempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, ika nga nila, di ba? Nalaman mo na Forex trading, pwede kang kumita or malaki yung potential income niya. Bakit mo papakakawalan yung opportunity na mag-start, di ba? So sabi nga nila, the best time to plant a tree was 10 years ago. Pero kung hindi ka nakapagtanim 10 years ago, now is the right time. Kaya yan, nag-start agad ako sa Forex trading. So ayun nga, so yung pictures na to, pinapakita ko lang na right now, yun nga, yung salary ko, competitive naman, nagagawa ko yung favorite hobby ko, which is to travel. Pero, since nakita ko yung potential income ni Forex trading, talagang tinry ko pa rin siya. So, before joining economy, nakapag-try ako mag-start sa Forex trading. So, sabi ni Coach Alan kanina, dapat nagde-demo account daw muna bago mag-start. So, since wala akong proper community nun, nakita ko lang, ganito pala mag-place ng trade. So, may napanood akong video ng isa sa mentors natin dito, which is si Miss Lady. So, may tinuro siya paano mag-place ng trade. So, nag-place ako ng trade. Sabi ko, ganun lang pala. Sakto. Ang gaganda ng trades ko nung time na yun. Kumita ako ng mga $270, $600 in a day. So, imagine I earned 15,000 to 35,000 in a day. Sabi ko, hala, ganito pala to. Parang ang galing. Dapat aralin ko to. So, excited ako. Tinaasan ko yung lot size. So, nabanggit ni Coach Alan yung regarding sa lot size. So, ang dami kong kinita, parang in a week, naka-earn ako ng nasa $1,000. So, imagine nyo, $1,000 or that time, 56,000 pesos in a week. So, sinong gustong kumita ng 56,000 pesos in a week? So, dati pangarap ko lang yung sweldo na yun yung 56,000. Tapos kaya palang kitain dito sa Forex trading in a week. Diba? Kaso, ayun nga, dahil hindi ko alam yung proper risk management, proper money management, yung kinita ko na yon na $1,000, nawala din. So imagine 10 minutes, nagkaroon ng HIN. So yung HIN, yung high impact news natin. Biglang lumipad si gold. Nakasell ako. Ubos. So doon ko lalong kinilala si economy. Kasi nakita ko na sila Miss Lady nga, part ng economy. Tapos, sobrang gigil sila sa pagte-trade. Nakikita ko yung mga earnings nila. So sabi ko, paano nila nagagawa yun? Not profitable. So doon ako nag-start kay economy. So sa economy, ito ang tool natin, Forex Education Tool, na nag-ooperate over 50 countries. So noong May 25, na-launch na siya dito sa Philippines. Itong grand launch natin, Gabay, sobrang siksik ng learnings nung time na to. Tapos meron pang raffle. Kaya maganda na kapag meron tayong mga events na ganyan dito sa economy. Mag-join tayo, lalo kung free naman. So, itong time na to, wala siyang entrance fee. Tapos may mga nanalo sa raffle. So, yung iba 5,000, iba 40,000. O diba, nag-join ka lang dun sa event, tapos nanalo ka pa sa raffle. So, ang CEO natin, si Hassan Mahmoud, so na-feature siya sa Forbes dahil dun sa The Power of Financial Literacy and Cutting Edge Technology, which is etong ang economy. And then, ang ambassador natin dyan, si Manny Pacquiao, and yung right-hand man niya, si David Sison. So ano bang mapoprovide na value sa atin ng economy? Very simple. Meron tayong video training academy. So basic to advanced Forex training. So yung
mga tinuro ni Coach Alan kanina, huwag kayong mag-alala. Kasi nandito rin yan, and then, naka-systematic siya. So, mag-start ka parang yung unang-unang video, nandun yung kailangan mong malaman, para sunod-sunod mong maiintindihan yung forex trading. And then, meron tayong community coaching, gaya ng ganito, meron tayong community coaching free sa mga students natin. So, syempre, ito, since free siya to public, meron tayong mga parang advanced na training na exclusively lang dun sa members ng community natin. And then, trading signals from Manara and Eminus, trading signals from seasoned traders who are Edris and Obits. And then, may additional, if gusto nyo ding i-purchase itong add-on, si Plutos. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung example ng mga signals na yan. And then, ito yung binanggit ko kanina na ECA natin. So, si Economy Calibrate Academy, ayan yung basic to advanced forex training natin. So yan, hindi na kayo maliligaw kasi 'di ba minsan marami tayong gustong malaman, tapos magse-search tayo ko na sa YouTube, ganyan, yung iba sa TikTok. So dito kay Economy, sunod-sunod na yan. So hindi ka na maliligaw, mas madali mo siyang matututunan. And also ang kinagandahan, pag medyo stuck ka sa isang topic, pwede ka mag-approach dun sa mga community coaches natin. And then, meron tayong live trading sessions and masterclass. So, for July, ito yung naka-flat natin na schedule. And then, meron pa tayong internal yung pinoprovide ni Coach Lady na schedule natin for each month. So, yan, makaka-attend tayo dyan. So, usually, ginaganap yung mga trainings natin 7 p.m. onwards. So, if ikaw ay full-time sa work and day job, pwede kang sumali dito sa mga seminars natin. And also, meron naman tayong replays. So, sinishare din natin yan sa mga GCs natin para mababalikan natin. Kasi iba-iba naman tayo ng learning curve. Yung iba, napipick up agad. Yung iba, hindi. So, don't worry kasi you can learn at your own pace. And then, yung nabanggit ni Coach Alan na Manara AI Pattern Scanner. So, para saan nga ba yung Manara AI Pattern Scanner? So, yan, magbibigay siya sa atin ng mga entries pag may nakita siyang pattern. So, ito makikita mo, napakaraming symbols na nandyan or currencies. So, ito, yung setup nito, depende na sa'yo if anong gusto mong i-trade for a specific day or for a specific period. Kaya maganda na once nag-join kayo dito kay Economy, practicein nyo siya sa demo para malaman nyo kung ano yung risk appetite nyo. Kung high risk ba kayo, medium risk, low risk. Pero ako, I suggest talaga, low risk lang tayo, especially if yung capital natin is maliit. Ayan. So, dito, ang meaning ng arrow up natin na green is buy, and then yung arrow down na red is sell. So, ito, favorite ng karamihan, dahil nga ito yung isa sa pinaka-volatile natin na currency, si gold versus USD. So, ayan, nakikita mo na sabi niya dito, may nakita raw siya na Gartley pattern sa 15-minute na time frame, tapos andyan, ibibigay niya na sa yung entry price mo, yung take profit, and then stop loss. Andyan na rin yung reward to risk ratio natin. And then, bukod sa accessible siya sa web browser, if busy ka, hindi ka makapag-check sa browser or mahina internet mo, meron siya sa Telegram. So ayan, nilalagay din ni Manara AI sa Telegram yung mga notifications natin. So, ito yung sample niya kapag nag-open tayo ng isang pattern. So, dito, buy siya, tapos bat pattern daw. So, magbibigay siya ng price range kung saan ka mag-e-entry, and then target. So, ikaw napipili if gusto mo yung target 1 or target 2, and then yung stop loss natin. So, ako personally, tinitake ko yung trade kapag ang reward to risk ratio niya is above 3. Ayan. Tapos dito, ayan yung entry price niya. So, hanggat nandito siya sa range, pag nakita nyo tong candlestick, nandito sa gray na range. Ibig sabihin, itong gray kasi na area, yan yung range natin. So, ibig sabihin, pwede pa tayong pumasok dyan. So, ako, depende sa situation, nag-check din ako, binabangga ako sa mga indicators natin. So, dito, hinintay ko muna siyang medyo bumaba, baga nag-retrace dun sa price na yon bago ako nag-enter dun sa trade na yan. So, ayan, pumasok tayo sa trade na yan and kumita ako ng almost $7 or 400 pesos. So, sinong gustong kumita ng ganito? 400 pesos, nag-click ka lang sa phone mo and nag-copy-paste ng signals kay Manara.
Type 1 naman sa mga gusto ng ganito. Nakikita daw ni Lord yung mga nagta-type. So, ayan. So, si Sir Jesser gusto raw kumita. Ayan. So, thank you naman sa mga nagpa-participate. Siyempre, di ba, kaya tayo nag-attend sa Forex Trading na webinar para malaman natin paano kumita dito sa Forex Trading. And then, ito pa yung mga sample signals from Manara AI. So ako, gaya ng sabi ni Coach Al, actually medyo nahihiya pag sinasabi nila yung Manara Queen kasi hindi naman talaga ako expert dito. And talagang inaaral ko siya continuously. So ako naniniwala ko na dito sa Forex Trading, ang number one investment mo talaga, hindi yung pere, hindi yung capital, kundi yung sarili mo. Bakit? Kasi nga, kapag nag-start ka na mag-aral ng Forex Trading, yung skill mo na yan, madadala mo na yan kahit saan. At kahit pa tumanda ka, if alam mo na yan, kayang-kaya mo siyang gawin. And i-share sa iba. So eto, dahil masipag tayong mag-check ng signals ni Manara, ayan, makikita nyo, ang dami kong na pasukan na trades dyan. So ito, iba-iba, bat pattern, ayan, bat din. So ito yung mga sample income natin dyan or profit natin through using Manara AI. So ayan, medyo maliit yung iba, pero ayan, profit naman. So ito pinakamalaki, 42.05 yung profit ko. So ito, ginamit ko lang yung Manara signal. So di ba, dito hindi natin kailangan na super magaling ka sa technical analysis. Kasi meron tayong tool na Manara AI, which is pag minaximize mo siyang gamitin, masipag ka mag-check ng notifications mo, tapos pinasukan mo yung trades, with right risk management, ayan, kikita ka. So ayan, kumita ako ng $42.05 or 2,479. O, di ba nag-improve tayo? Yung kanina, nasa 400 pesos lang. Ito, 2,479. So again, sinong gustong kumita ng $42? So ito, isang araw lang to sorry, 2 days. So sinong gustong kumita ng $42 in 2 days? Ayan, so di ba? Tapos eto pa, so gaya ng sabi ko kanina, sobrang sipag ko kasi mag-check ng Manara AI. So dito sa Forex Trading, ang kalaban mo rin, sarili mo. Bakit? So pag tinamad ka, ayaw mong i-check yung signal, wala kang ipe-place na trade. So pag tinamad ka, ayaw mong aralin yung ECA, ayaw mong tapusin. Wala kang knowledge, di ba? Paano mo siya i-validate na gusto mong pasukan yung signals if wala kang knowledge, di ba? Ayan. Tapos, bukod dun sa Manara AI, meron tayong expert traders. So, isa na yan si Obit, yung sabi ni Coach Alan kanina na AI. So, hindi po AI si Obit. Kasi nga, ayun meron tayong live trading session. So, again, kalaban mo dito yung sarili mo. So, dapat sipagan natin. Ako, masipag ako mag-attend. So, ayan, nakita nyo naman. Umattend ako ng live trading niya. And kumita ako ng $120 sa isang trade. Imagine nyo, yung lot size niya 0.01, pero $120 yung isang trade. So, magkano yan? So, nasa 5,000, 7,000, di ba? So, very simple lang. Parehas siya nung sa Manara AI. Bibigay din niya yung entry price natin. So, dito madalas si Obit ay buy. So, ayan, 2357.5. Tapos, andyan na rin yung stop loss natin. And then, yung mga take profit. So, ito, mas maintindihan nyo siya once na nag-go over kayo dun sa training kung bakit ang daming take profit dyan. Tapos, ayan, pinasukan ulit natin yung trade na yan. Tapos, kumita ako ng 952 pesos. And then, yung running profit ko, so ito, $71. Ito rin yan. So, imagine nyo, sobrang patient ko kasi sa ganito eh. So, iniwan ko lang yan dyan. Risk-free na yan. Meaning, yung stop loss ko, naka-move na yan above entry. So, kahit bumaba yan doon, hindi ako maglo-loss. So, ito, imagine nyo, $71 dito, tapos dito, naging 120 siya. So, pwedeng-pwede nang i-close, di ba? 5,000, 7,000 in one single trade. Hindi na masama. And then, meron din tayong Manara trade and session. So, ito, tao rin to. So, bukod to dun sa Manara AI natin. So, ito expert trader natin na 12 years na sa industry. So, again, parehas lang. Meron siyang entry price, stop loss, and take profit. Tapos, ayan, pinasukan ko ulit yung trade dahil sabi ko sa inyo, dapat consistent tayo dito and active tayo.
para talagang may profit tayo. So ayan, kumita na naman ako ng 734 pesos. Tapos ito, isang add-on natin. So, meaning wala siya dun sa initial elite pack natin. If gusto nyo siyang i-purchase, si Plutos, parang si Obit and Manara Trade and Sessions din siya. Ang kinaibahan, marami siyang currencies na tinitrade. So, ayan, nakikita nyo dito, gold, silver, BTC. So, yung mga nag-crypto dyan. So, NatGas, tapos US30, GP225. Nasdaq, ayan. So, nakita niyo yung ano niya, yung win rate niya. Ang dami niyang binigay na trade, tapos dalawa lang yung SL hit. So imagine if lahat yan napasukan mo ng trade, 'di ba? Magkano yung kinita mo diyan? So ito, pinasukan ko din yan, US30. So dito, first time kong nag-try ng US30 kasi hindi ako familiar diyan before eh. Dahil hindi naman ako masyadong nag-explore pa ng ibang currencies. So ayan, kumita ako 706 pesos. So by just simply copying yung binigay nila na signal at ipipaste ko dito sa MT5 natin or yung platform natin sa trading, kumita ako ng 706 pesos. So yung nabanggit nila kanina na community, ito yung mga tao na yan. So ito si Obit, si Miss Jenny, so si Coach JC. So ayan yung isa sa great mentor natin, mamaya marinig natin siya dito sa webinar. Kaya stay tuned lang kayo dahil may isa-share si Coach JC na napakaganda. And then last week, I think last week lang to, meron tayo ulit event. So yung iba, nag-join dito sa workshop natin. So natuto rin tayo dyan. And meron tayong mga awarding. Ayan, so si Miss Lady andyan din. And yung ibang leaders na part ng team ko, ayan, nandyan. So, ito yung mga tao na pwede nating lapitan dito sa community kapag gusto na natin mag-start sa forex trading journey natin. So, huwag kayong mag-alala kasi sabi ko nga, meron na tayong systematic na process. So, ayan, dadaanan na lang natin siya. And then, ito isi-share ko, may ginawa kami recently. So, last time, meron kaming face-to-face. So, depende sa schedule kasi ng mga ka-team. So, meron tayong live trading sessions din. So, actually yan, medyo nakakatawa kasi pag isipin mo, hindi naman ako expert trader, di ba? Ba't ako magpapa-live trading? Pero, ang ginagawa namin, sinecheck namin yung Manara AI. So, maganda kasi meron yung community tayo na kasabayan mag-trade. So, alam mo yun, yung excitement nyo kapag nakikita nyo na nagpo-profit na yung pinlace yung trade. So, magdi-discuss din kayo, papasukan ba natin tong trade na to, yung ganyan. So, meron kayong pa-share sa journey nyo dito sa forex trading. So, makikita nyo dito, may mga losses din naman, pero in total, profit. So, kagabi lang to, and kumita ako ng 4,060 pesos. Ayan o, di ba? Yung sinasabi sa inyo na dapat masipag tayo dito. Ayan, sino gusto kumita ng $70 ng isang araw? Ay, wala. Okay. Ayun, ayan. O, di ba? Siyempre yan, pag masipag tayo and consistent na natututo dito sa forex trading, kayang-kaya nyo rin yan. Tapos ito, sample trading profit again. So in 1 week, since nalaman ko na nga economy, nawala na yung dating ako na nagte-trade on my own. Since meron na tayong proper community and proper knowledge na nakuha natin dito sa economy. Kumita ako in 1 week ng 572.40 or 33,317. O again, alam nyo na yung tanong, sinong may gusto ng ganitong profit? Diba? So nakita nyo, meron din tayong mga loss dyan. Ayan, meron tayong loss dito $6. Dito, isang araw, 25.80. Tingnan nyo, medyo malaki yung loss ko dito. Pero tumigil na ako niyan kasi naniniwala ako dun sa trading plan eh. Dapat, pag meron ka nang na-reach na certain loss, tumigil ka na for the day, pahinga ka na. Kasi minsan, kalaban nga natin sarili natin. So yung emotion mo, revenge trading meaning gusto mo bawian si market. Ay, mababawi ko to, itong $25 ko na loss. So ang gagawin mo, tataasan mo yung lot size. Kasi gusto mong bawian eh. Kaya nga lang, ang mangyayari nun, madadagdagan pa yung loss mo. So mas maganda, dito, huwag tayong sumuko. Siyempre, di ba, you'll only fail when you give up. So, not until makuha mo yung tamang knowledge mo, tamang strategy mo,
wag nating sukuan si forex trading. And again, kaya maganda yung meron tayong community. I-share ko lang, no? Kasi meron kaming newbie dito sa community. So, nag-trade. Ayun, gaya ko, gulat ako kasi nag-trade daw siya agad sa real account. Tapos, nag-loss daw ng $100. Sabi ko, nako, kausapin natin. So, kinausap namin. So, kagabi, ayun, kinausap namin siya. Tapos, naging okay na yung journey niya. So, mamaya i-share ko kung magkano kinita niya for today. So, yung iba nagte-thank you kasi daw na-refresh daw sila. Kumbaga, nire-remind ko kasi sila na dapat ganito, may trading plan tayo. Kasi na-share ko rin yung past experience ko na nag-loss nga ako before ng $1,000, ganyan. Para hindi na nila gayahin, hindi na mangyari sa kanila. So, ito, nung time na yan, ang capital ko is $600. So, na-withdraw ko na siya with profit. So, ang pinapaikot ko na lang that time is galing na sa profit. So, nakita nyo naman, 48,788 yung winidraw ko. So, ito 1 week lang to. So, again, sinong gusto ng ganito? Huwag kayong mag-alala kasi baby steps. Ito na yung start na nag-attend kayo sa webinar na to. For sure, marami kayong natututunan ngayon. So, ito i-share ko lang yung sample trading profit ng team. So, ito nakakatuwa kasi syempre, bilang ako, wala rin naman akong alam sa forex trading before. So ngayon, hindi ko rin masasabi na expert ako eh. Pero at least, meron akong natutunan. So day by day, alam ko na meron akong natututunan. And ang nakakatuwa, na i-share natin siya sa iba. So yung mga nandito, mga strangers, yan, kagaya nyo na nakikinig ngayon sa webinar. Tapos nag-step up sila. O talagang nag-take sila ng risk. Kaya nag-join sila dito sa team. And ngayon kumikita na rin sa forex trading. So tulad nitong isa, leader natin to dito. Kumita siya ng 5,451. 'Di ba? Tapos etong isa, high school friend ko, 879 yung kinita niya. So ito yung mga unang week niya eh. Tapos nung second week niya, kumita siya ng $250. O 'di ba? So magkano 'yon? Mga nasa 15,000 pesos, 'di ba? Ayan, so ito kumita ng 1,900, ito 6,153, ito 6,579. So mostly ng part ng team natin is hindi ko talaga kilala. So strangers talaga. So nakakatuwa, 'di ba? Na sabay-sabay tayong kumikita. So ito kanina lang to. So sa akin to. Actually, tumaas na yun eh. Nasa around $27 na siya ngayon. Kasi while waiting kanina kay Coach Alan, nagte-trade ako. Ayan. So, kumita na ako ng around 1,600 siguro for today. And then, dito, sige, basta ito yung B natin, kumita siya ngayong araw ng 2,800. So, hindi ko na sasabihin na siya yung nagpasunog last time. Pero ayun na nga. Di ba nakakatawa kasi yung past mistakes natin, nagiging natin yun, parang bala natin para mas matuto tayo. So, ngayon, profitable naman siya. 2,879. Kasi ito, isa pa tong nakilala ko to sa TikTok. So, isa yan sa mga followers ko. Tapos nakakatawa kasi sabi niya dito, sa'yo ko ma'am natutunan yung bulk operation. Meron palang ganun, sabay-sabay ma-close. So, ito si Sir Darwin, isa nating leader yan dito ngayon sa community. Nakakatawa kasi 20 years old lang siya. Imagine, yung sabi ko kanina na the best time to plant a tree was 10 years ago. So, if ikaw nasa 30 ka na, 40, di ba? Ito, grabe, 20 years old lang. Ngayon pa lang, nagsa-start na siya. So, siya, nagawa niya yung sinabi na if you want to plant a tree, plant it 10 years ago. So, siya yun. Siyempre, imagine mo naman, 10 years old, hindi na makapag-forex trading, di ba? Pero why not? Hindi naman natin alam, kaya palang sundan, di ba? Pero ito, nakakatawa kasi, kapag may nakikita ko na mga bata pa, 20 years old, 17 years old, 18 years old. Kasi, di ba, as young as they are, open na yung minds nila sa ganitong bagay. So, for sure, malayo mararating ng mga yan. So, if ikaw nandiyan ka sa age na yan, tapos nakita mo na to ngayon, ayun, I really recommend na mag-start ka sa forex trading. Kasi, isa na to sa industry na madaling matutunan dahil may mga community na tayo. Compared before, so, ayan, nandiyan si economy. So, paano nga ba mag-start sa economy? Very simple. So, yung mga leaders natin kanina, nakita ko, nagpe-paste na sila dyan sa chat
natin. So, nilalagay nila yung observers GC natin. Diyan kasi nandyan yung mga leaders natin para mas madali nyo kaming i-reach out. And then, magse-check out lang tayo nung Elite Pack, which is $149 or 8,785 pesos. So, ito syempre, depende yan sa palitan natin. And then, ang renewal niyan is $99 monthly. So, para magamit natin yung mga perks natin, like yung tools, yung Manara AI, yan yung major product natin dito kay Economy. Yung nagbibigay ng signals, yung pinakita ko kanina. And yung mga signals natin from expert traders, sila Obit, si Manara, ayan. Ito yan, nandito yan sa Elite Pack. And then ito optional lang naman, yung affiliate pack, which is $29 or 1,709 pesos. And ang renewal niya is $15 monthly or 884 pesos. So yan naman yung kapag gusto mo siyang i-share. So sino dito yung naniniwala na sharing is caring? Type 2 naman sa naniniwala dyan. So ako naniniwala ako dyan, kaya sinare ko siya sa mga friends ko. May mga tinap talaga ako na mga una, yung mga closest sa akin. So yung mga high school friends ko, college friends, yan. So right now dito sa community, meron akong 2 high school friend and 2 college friend. Ayan. So yung iba, medyo bago pa, so hindi pa talaga sila kumikita kasi nagsa-start pa lang sa training. Pero yung 2, kumikita na rin sila sa forex trading. 'Di ba? So maganda siya na i-share. So, sorry. So sorry. So ayan, so pag sinare natin siya, tapos meron tayo ng affiliate pack, meron tayong $50 na fast start bonus. So sinare mo siya sa 3 mong friend, meron kang $150. So sinong gusto dito na i-share to sa ibang friends dahil nakita nyo yung value ng economy? Type 3 naman. Ayan. Tapos yung add-on natin, si Plutos, if gusto nyo siyang i-avail, pwede rin yan. $50. So makukuha nyo yung mga signals natin kanina na pinakita ko. So again, ulitin ko lang, forex trading is risky. Past result doesn't guarantee future outcome. Only deposit funds to your account to avoid scammers. So since nandito tayo sa webinar, i-share ko lang din, meron na ako mga posters sa TikTok. So may mga nagre-reach out sa akin na may nagre-reach out daw sa kanila, nagme-message, ganyan. Tapos, ayan, so ito lang, yung account ko, yung Engineer Trader PH, wala pong underscore, walang digit. Basta ito lang, in all social media platforms. And also, hindi po ako nag-PPM. Okay? At hindi nanghihingi ng deposit. So I think ayun lang. Hopefully marami kayong natutunan for tonight. So ipapakilala ko lang sa inyo yung next speaker natin. So ito nabanggit ko na kanina. So wala yung team natin dito ngayon, wala yung community natin if not for this mentor. Bakit? Siya kasi yung nag-lead sa team natin, sa community natin. So pag meron siyang mga naisip na ideas, siya yung nagpapa-implement. So before, ang work niya or ang profession niya is aircraft mechanic. And also, he did business sa e-commerce. So kumikita siya ng malaki doon sa e-commerce. Pero right now, he's doing forex trading. Why? So hindi ko siya kung pwedeng banggitin, no? So before kasi, kumikita siya sa e-commerce, 6 digits. So imagine nyo, meron ng ganito yung tao na to. Pero bakit siya nag-try dito sa forex trading? Meaning, mas may pera sa forex trading. And also, ang kinagandahan, he's a family man. So, kahit saan siya magpunta, umattend siya ng workshop, kasama niya yung family niya. Sinong gusto na nag-work ka kasama family mo? Na nandyan lang sila, kasama yung mga babies mo, yan. So, nakikita ko madalas yung mga babies neto ni Coach JC eh. So, ang cute. Ayan. Okay, so without further ado, let me introduce to you our great mentor dito sa community, si Coach JC. Yun. Coach JC. Thank you so much, Coach Jessa, no? Thank you. Alright, yan. Teka, wala akong camera. Yan, alright. So, gising pa ho ba tayo dyan? Sige po. Coach, kindly stop share, please. Alright. Okay, yan. So guys, gising pa ba kayo dyan? Alright, so sa mga gising pa sa inyo, please, alright, type 1 sa mga gising pa para alam ko kung may kausap ako. Para makita ko kung may kausap pa ako dyan. Yun, gising na gising pa. Pero syempre, uunahan ko na kayo. Alam ko naman
na ang iniisip nyo ngayon is parang Coach JC pero parang parang mahirap ang forex trading, no? So coach, pang matatalino lang ba 'yan? Kasi medyo mahina ako sa math, medyo hindi ako mabilis makasunod, medyo mabagal ang aking ang aking learning curve, no? So parang hindi para sa akin 'yan. For your information kapatid, hindi ka nag-iisa. Ganyan na ganyan din ako nung umpisa. Kaya wag ka mag-alala. However, tulad po ng nabanggit kanina ni Coach Jessa, yes, I am an aircraft mechanic by profession. And ako po after po na naging financial consultant po ako sa isang insurance company and nagkaroon po ako ng mga businesses. Yan. I own Soldiers Avenue Shawarma and of course the COD father do sa sa e-commerce and of course right now I am the head and founder of LGR Capital. Of course, under sa ating pinakamamahal na legendary circle na ni Coach Lady. Yan, alright. But anyways po, ang akin lang, so relax lang kayo dyan kasi alam ko ang eksaktong nararamdaman ninyo. Tulad ng sinabi ko kapatid, mga kapatid na nakikinig dyan, hindi ko rin po linya to tulad nyo. However, these are the things na mga kinonsider ko. Alright? Para may idea lang kayo, paano kami dumami? Alright? Paano kami nakatulong? So, paano po namin ginawa yung business kahit zero knowledge ka? Very basic and simple. Ako po kasi, nung nakita ko po yung beauty ng forex trading, ako po ay na-introduce. Ako po ay na-introduce sa isang academy dito sa Pilipinas na di ko na po babanggitin yung pangalan. So, afraid po. Yan, rate po. Sinisingil po kami niyan, 80,000. Grabe. Grabe no, first time ko mag-attend dyan sa Marriott Hotel pa, siningil ako. Sinisingil kami 80,000, free seminar daw. After nun, 80,000. So, sa 80,000 na yun, 3 months ka lang mag-aaral, 1 month ang intensive, 2 months lang ang support. After nun, bahala ka na sa buhay mo. Ayan ang nangyari sa akin. No? So, sabi ko, ay gosh, parang hindi sa akin to. So, syempre ako naman, pag nagdadasal ka kay Lord, binibigay niya. Pag alam niyang gustong-gusto mo, bibigay niya sa'yo. Good news po. Last February po, yun na. Nakita ko po sa economy. Alright? So, ano yung mga bagay-bagay na kinonsider ko kay economy? Unang-una, dito kay economy, lahat ng nabanggit ni Coach Alan kanina, lahat ng yon hindi na ikaw gagawa. Bakit? Ulitin ko Alam niyo po ba yung ChatGPT? Alam niyo po ba yung ChatGPT? Kung familiar kayo sa ChatGPT, good news kapatid. Economy, this is the ChatGPT of forex trading. Bakit ko siya nagustuhan at bakit na-inlove ako sa negosyong to? Unang-una, alright, kung busy ka, may anak ka, may trabaho ka, at tipong walang-wala kang time mag-aral, good news. Para sa'yo to. Bakit? Si economy po, we have a state-of-the-art scanner that scans forex, crypto, and stocks. So basically, anong gagawin mo? Yung pinakita ni Coach Jessa kanina, kokopyahin mo na lang. Yes, di ka nagkamali ng rinig. Mangongopya ka na lang. As simple as that. So meaning to say, kahit bobo ka, pwede ka dito. Bakit? Ano bang mas mabilis? Mag-aral o mangopya? Hindi ba mas mabilis sa mangopya? Yun po ang gagawin natin dito. Wala na pong iba. Now, syempre, ito sasabihin dyan, Coach JC, syempre, ikaw nagsasalita. Or kayo ang nagsasalita dyan. Malamang sasabihin mo, maganda talaga. Sino mo mapapatunayan sa aming maganda talaga? Diba? Sa mga nakikinig ngayon, sino gusto sa inyo makakita na marami na po estudyante yung natutulungan ito? Type 2, para alam ko, sa mga Pilipino dyan, sa mga nakikinig, na gustong makakita ng pruweba. Sa mga gusto makakita ng pruweba, alam nyo naman ang Pilipino, no? Ang Pilipino po kasi, to see is to believe, no? Well, basically, normal lang po yan kasi ganyan din naman ako. Pero syempre, ang akin lang, to see is to believe, no? O ito. Okay lang ba magpakita ako ng pruweba? Okay lang pakita ko pruweba? Sige, pakita tayo pruweba para at least for the benefit of the doubt. Yan, yan. Kakita po ba yung screen ko? Yan, kita po ba yung screen ko? Yan, Facebook account ko kasi ito eh. Alright, no? So anyways, eto magpapakita tayo ng mga resulta ng mga estudyante ko. Alright, para makita nyo. Ayan check natin. Yan. One of my students, tingnan nyo ladies and gentlemen kumita siya magkano? Ito po ang ikita niya. Sa trading alone 57,000 pesos. Grabe.
O, ito pa. Sito, nag-profit ka ng $10, roughly 600 pesos. Kung sideline mo lang naman, not bad. Kahit maglakad ka sa buong Maynila, sa buong Pilipinas, di ka makakaharap ng 600. O, ito. Ito, ang estudyante ko to, si Coach Louie, profit siya roughly $80, 4,000 plus. O, ito. Ito, profit to ni Coach Jessa, yung nagsalita before me, 3,800. Ito, friend ko to, nag-profit siya $221, roughly give or take 13,000. 2,100. 600 pesos. Ito po yung launching a few months ago, no? Of course, I was also recognized and awarded as the top coach and one of the prodigies of the Philippines. Yan, under economy. Yan. Guys, ito pakita ko lang sa inyo to. Itong babaeng to, si Miss Lily, hindi po taga-Pilipinas yan. Student din ng economy yan, however, sa United Kingdom. Yes, si economy po, hindi lang po sa Philippines, buong mundo po siya. Tingnan mo yung account niya, from 8,000 pounds, naging 41,000 pounds in a matter of 1 month. O, di ba? O, ito 7,800, 1,800, 18,000 pesos. Imagine, 2,900. Di ba? 2,700. Or, ito, 1,400. O, syempre, hanap tayo na medyo latest, yung recently lang. Ito, kakaano ko lang nito. O, si Glenn, ito, kaka-join lang nito, mga 2 weeks parang student to. Nag-profit siya $171. Tignan mo, a day ago ko lang to in-upload. O, 171, roughly 9,000. O, ito, $7, hindi may 450 ka. Sideline mo lang naman, hindi na masama. O, ito, $160, roughly 9,300. 7,000 pesos. 1,600. Diba? Ito, Gen Z. Ang maganda dito, sa economy po, sa forex trading, walang edad na pinipili. Gen Z. Si Cherry, roughly mga 22, 21 years old yan. Nag-profit siya 3,800 for 1 day. Diba? O ito, 1,600, and so on and so forth. Ba't ko siya pinapakita sa inyo? Hindi ko po siya pinapakita para pagyabang. Pinapakita ko po siya sa inyo kasi effectivity or kung gaano ka-effective itong economy is not a question anymore. Effective po talaga siya. Yes, accurate po talaga siya. Now, ladies and gentlemen, what are the factors that you have to consider? Unang-una kapatid, this is the dawn of the digital business. Okay, what would you feel kung hanggang ngayon naka 3310 ka? Diba? What would you feel? And ladies and gentlemen, ito lang ang negosyo na pwede mong dalhin kahit saan. Bakit? Yung office mo, ito na. Yung business mo, ito na. Pasok mo sa cellphone mo, pasok mo sa bulsa mo, pumunta ka kahit saan, basta may internet ka, basta may cellphone ka, kapatid, pwede ka mag-trade. Compare sa mga traditional type of businesses. Kung may sari-sari store ka, gusto mo pumunta ang Baguio, di mo pwedeng dalhin yung tindahan mo sa Baguio. Tama? Ito lang naman yung business na pwede mo dalhin kahit saan. Bakit? Digital na po ngayon. Kung ikaw kapatid, hindi ka pa rin nakakapag-adapt sa current transition ng technology ngayon, kapatid, you're missing half of your life. So bakit? Guys, ang dami na po natulungan ito. Bakit? Isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo, yung prinsipyo ko sana, maging prinsipyo nyo rin. Kasi kung tatanungin nyo ako, Coach JC, baka naman kasi linya mo yan. Of course not. Hindi ko po linya to. Hindi ko po linya to. Pero ng akin lang, kung dito ako kikita ng maganda, mapag-aaral ko yung anak ko sa magandang eskwelahan, mapoprovide ko lahat ng pangangailangan na maging ina ko, kahit hindi ko tuloy niya, lilinyahin ko. Tanungin kita kapatid, kamusta linya mo? Kung kumikita ka dyan, hindi good news. Then go ahead, isingit natin to. Pero wag na tayo magpaka-plastic pa. Kayong mga nanonood ngayon, imagine niyo you are around 100 plus sa Facebook Live. And currently, 60 dito sa Zoom webinar natin. Huwag na tayo magpaka-plastic pa. Kaya ka nandito ngayon kasi alam ko na alam mo na ikaw mismo kulang ka sa pera. Kulang ka. Bitin. Bakit? Hanggang ngayon, ang transition mo, trabaho, sweldo, bayad, utang pa rin. Tama, mali. Ang akin kapatid, huwag kang papayag na yung 2024 mo, yun uulit-ulit ng 2025. Sabi nga nila, kung gusto mong baguhin yung resulta na meron ka ngayon, baguhin mo ginagawa mo. Kung gusto mong dagdagan ang income mo ngayon, dagdagan mo din ginagawa mo. Ang mahirap lang dyan kapatid, sa Pilipinas, hindi pwedeng dual job. Hindi katulad sa abroad, pwede kang 2 job. Parang dishwasher ka sa umaga, bartender ka sa gabi.
Dito hindi. Good news. Forex trading is the only business na pwede mong isabay sa current na ginagawa mo. Bakit? Itong mga sinasabi namin sa inyo, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero what if totoo? What if totoo, kapatid, na matulungan ka? Bakit yung prinsipyo ko sana maging prinsipyo mo? Ano ba prinsipyo ko? Habang bata ka, habang kaya mo pa, hanggang may oras ka pa, habang may pera ka pa, habang kaya mo pang gumawa ng paraan, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, at least sumubok ka. Ang mahirap sa Pilipino, okay? Takot sumubok kaya hindi umaasenso eh. Takot sumubok Pilipino kaya hindi umaasenso. Kaya kung susuma total mo, iko-consensus mo ang Pilipinas, mas marami ang mayaman kaysa sa mahirap. Ulitin ko mas marami ang mayaman kaysa sa mahirap. Kasi bakit? Bakit kakaunti lang ang mayayaman? Kasi may ginagawa ang mayayaman na hindi po natin ginagawang mga ordinaryong tao. Kaya sila mayaman. Good news. Bakit? Dito kay economy. Kung engineer ka ngayon, teacher ka, kung ano man ang trabaho mo, dito sa economy, sumubok ka. Ilang 149 na ba? Ilang $149 na ba ang dumaan sa palad mo na wala namang napuntahan? Ilang $178 na ba ang dumaan sa palad mo na wala ring napuntahan? Di ba? Tanungin kita, ano ba yung mga bagay na pinaghahandaan mo ngayon? Kasi kung hanggang ngayon, 10 taon, 20 years ka pa rin na ngayon, na nagtatrabaho, na hanggang ngayon, wala ka pa rin nasimulan. Kapatid, wag mo ipilit. May mali sa ginagawa mo. Bakit? This is the dawn of digital business. Tatandaan mo, huwag kang magiging loyal sa trabaho mo. Maging loyal ka sa pamilya mo. Kasi kapag si boss nag-decide na sibaking ka, okay, hindi ka na pwedeng umulit sa kanila para humingi ng tulong. Bakit? Tatandaan mo, it is the skills that pay us more. Ulitin ko it is the skills that pays us more. So meaning to say, bakit ko pinagmamalaki ang forex trading? Kasi kung may trabaho ka ngayon, good. Pero this time, kung may forex trading ka pa, better. Kasi this time, ikaw, dalawa alam mo, yung iba isa lang. Diba? No? Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Yes, 17 years na nga sir. Kaya yung nakita ko po, kahit ito bago po ako sa phone at laptop, nagtsatsaga akong umattend dito. Of course, yun na kasi talaga ngayon. Digital business na po ngayon. Uulit-ulitin ko to at madalas ko sinasabi to sa lahat ng mga estudyante ko. Kapatid, kapag ito di mo ginawa, may ibang gagawa. Believe me or not. Pag ito di mo ginawa, may ibang gagawa. Kasi alam nyo bakit? Hindi lang naman kayo ang mga taong may kailangan ng pera o nagkukulang sa pera. Next week, gagawin namin ulit to. Diba? What make winners separate from losers? Winners always takes action. Yun lang sinasabi ko. So, hindi ko na po papatagalin kasi may 8 o'clock pa kami. May 8 o'clock pa po kaming webinar, no? So, hindi ko na papatagalin. My name is Coach JC, Head of LZR Capital. Of course, on behalf of Coach Lady of Legendary Circle, we would like to thank everyone for coming. And of course, join po doon po sa Observer GC na pinost po namin ngayon dyan. Alright? Sa mga traders natin, students na nasa live sa Facebook ngayon, paki-post nga ang ating Coach Alan Pasuyo ng ating mga GCs po na pwede nilang pasukan. And of course, I would like to acknowledge yung mga leaders or traders na students namin na dito nakakausapin nyo. Kasi marami pong scammers nowadays, no? Marami pong scammers, no? So, make it sure nakakausapin nyo lang sila Coach Alan, Coach Jessamine, si John Davin, si JL, so si Sir Lawrence na nandyan. Okay, marami pong marami pong scammer po. All right? Just make it sure na ang kakausapin mo is yung mga legit mga coaches lang para at least ma-assist namin kayo. So join po kayo sa Observer GC natin. So pumasok po kayo dyan. Hanapin nyo po ako, si Coach Alan, si Coach Jessamine, and yung ibang coaches na nandun. Alright?
para safe lang po tayo. Alright? So ngayon guys, thank you so much for coming. So madalas ko sasabihin to, pag ito di nyo ginawa, may ibang gagawa. Yes, Coach Alan, may sasabihin ka. Ay, yung mga ano po, yung mga gustong umattend ng M5 scalping after nitong webinar, pwede po. Yes. Yung Zoom link nandun sa page ni Coach Lady. Punta Yeah. na rin po ako. At hinihintay na ako dun sa Zoom. Thank you. Bye. Alright. So yun guys, so I would like to encourage everyone to take actions. Alright, so once again, this is Coach JC and gusto ko kayong batiin ng magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon since maraming nanonood sa inyo lahat sa different countries dito sa Pilipinas. And of course, this is Coach JC once again. Thank you so much at magandang lalaki po ako. Yes! Maraming salamat po. For those people na interested na mag-enroll dito sa economy, please let us know and join lang po kayo doon sa GCs na pinrovide po namin. Maraming salamat po. Good night everyone. Good night.